Mayroon sa ating takot magmahal dahil may mga taong nagpakita sa atin na hindi isang fairy tale ang pag-ibig. Minsan na lang tayo magmahal, maduduro pa tayo. Ngunit minsan ay mabait ang langit. Ibibigay sa atin ang isang tao na magpapatunay na hindi lahat ng darating sa buhay natin ay sasaktan lang tayo. Mayroong isang magpapatunay sa atin na may fairy tale, na may happy ending. Hindi man ito ang dumurog sa puso natin, ito naman ang muling bubuo niyon ng walang hinihinging kapalit. Dear Amihan Stories presents Unknowingly Married to My Twins Billionaire Daddy. Written by Lulu Writes. Paano to nangyari? Ako? Kasal? Kanino? Sino? Paano? Kailan? Bulalas ng 28 taong gulang na si Yari Segovia dahilan para hablutin ng kaibigan niyang si Hana ang Senomar na hawak niya. Kasal ka? Hindi bang pinagsasabi mo? Oh, kasal ka nga. Meron nga. Nandito nga. Kailan ka kinasal? Bakit? Hindi ko yung maling papilang to? Ay, hindi. Yari Segovia ang nakalagay eh. Ikaw nga to. Paano to nangyari? Ewan ko. Hindi ko maalala. Nauutal niyang sagot. Hindi maalala? Paano mangyayari yun nandito nga? Lumabas nga sa Senomar. Sure ka bang wala kang naaalala sa buwan na taon na to? March 2018 daw. Tapos ang asawa mo, Antonov Gallego ang pangalan. Hindi ba tunog pamilyar? Tarantang pag-uusisa nito. Bago maitanggi ang nasabing araw at pangalan ng lalaki, ay bigla siyang may naalala. Shucks, so totoo nga to? Hindi to typo or mixed up sa record? Talagang ikinasal ka kay Antonov Gallego sa Las Vegas? 7 years ago, Yari. Wait, 7 years ago? Las Vegas? Ito ba yung umattend ka ng bridal expo sa Nevada? Tama ko, di ba? Ito yun. Tapos pag uwi mo nun, may kakaiba sa'yo and fast forward to May, nalaman nating 5 weeks pregnant ka na, di ba? Pag-aalala ni Hana. Itong Antonov Gallego ba ang tatay ni na Nevada? Is that why you named your twins Vegas and Nevada? Kasi nabuo sila sa Las Vegas, Nevada? Hana, calm down. I need you to calm down because if you keep mumbling, I won't be able to think straight and I need to think straight. Sabi niya at saka malalim na bumuntong hininga. Habang pabalik-balik ng lakad sa harap ng kaibigan, ay bigla siyang natigilan at nagbaba ng tingin sa Senomar. Paano to nangyari? Tanong niya. Paano yan nangyari? I don't know. You tell me. Paano yan nangyari? Anong ginawa mo sa Las Vegas 7 years ago dahilan para bumalik ka sa Pinas na buntis at kasal? Sunod-sunod siyang napalunok. Natigilan sa paglalakad saka naupo sa bench. Biro lang yun. Biro lang dapat yun at hindi ko alam na tinutuon niya. Yari, I am puzzled. Hindi kita maintindihan so please can you stop talking in riddles? Pakiusap nito. Hinarap niya ang kaibigan. Hinawakan ang kamay saka pinakatitigan. Well, say something. Hindi yung soulful gaze lang ino-offer mo sa akin. Okay. Anya, paano ko ba ito sisimulan? Wait, so 7 years ago, sa Bridal Expo, I met Antonov Gallego. Siya ang may-hari ng hotel ng casino kung saan ginawang expo. At sa bar ng hotel kami nagkakilala. Then we clicked. And for whatever reason, we started this role-play thing na newlywed kaming nasa honeymoon. Newlywed na nasa honeymoon? At doon na nabuo ang kambal? Follow-up ni Hana. Oo, sagot niya. Yung kasal, paano yung kayo kinasal? Kung nag-roleplay kayong nasa honeymoon, paano nag-escalate ng totoong ikinasal kayo at may record pa sa gobyerno ang kagagahang mong to, Yari? I asked him, you asked someone to marry you? You got married and you didn't even tell me? Best friend mo ba talaga ako? Kasi kung oo, paano mo na itago sa akin ang bagay na to? Pabirong pagdadrama nito. Biro nga lang yun, Hana. Nung huling gabi ko sa Las Vegas, habang nagdi-dinner kami, there was this romantic music playing. And he was looking at me tenderly. Kaya niyaya ko siyang pakasalan ako. But that's it. You know that I was crazy that time. Magpapakasal ako dapat. Pero nagbago ang isip ng ex ko. I have all the requirements to get married. Nagpunta kami sa chapel. Lasing na ako nun kaya hindi ko na matandaan kung may pinirmahan ba akong marriage contract that time. Ang sure lang ako, may marriage license ako.
I don't know. Ang gulo. Kung nagawang iparehistro ng Antonov Gallego na to ang kasalang biruan lang naman talaga, isa lang ang ibig sabihin. He is crazy. He is freaking out of his mind to make my joke seriously. Dugtong niya sa sinabi ni Hana. Ibig sabihin, mayaman, powerful, at may kung anong koneksyon sa kung sinong lalaking yun. Pagtatapos nito, saan mo nga ulit siya nakilala? Alam ko namang sinabi mo na pero nawindang kasi ako at di masyadong nakakapag-focus sa usapan natin eh. Hirit ng kaibigan niya. Sa hotel and casino kung saan ginanap ang expo. Sa La Imperio. Anya. La Imperio? La Imperio Hotel and Casino? Tulad nung kabubukas ng last month na hotel and casino sa North EDSA? Tanong nito. Dali-dali niyang sinerch sa internet kung si Antonov Gallego rin ba ang may-ari ng La Imperio sa North EDSA. At nang nakumpirma niyang oo at nasa ribbon cutting ito last month, ay nagmamadali na siyang tumakbo papuntang parking lot. Yari! Yari, sandali! Nakakaloko ka naman eh. Parang di mo ko kasama, no? Saan ka ba pupunta? Hana, I need your help. You're the only one who can help me right now. Okay, anything. I'll help you with anything. Pero anong tulong ba ang kailangan mo? Attorney yung fiancé mo, di ba? Basti is a US-based divorce lawyer, right? I need his phone number. Please? Oo, wait. Isisend ko sa'yo. Pero bakit muna? Anong gagawin mo sa US-based divorce lawyer? Kunot noong tanong nito habang tumitipa sa phone. Mabuti na lang at nasa bansa ang fiancé ni Hana. What do you mean bakit? Syempre para ma-divorce ko si Antonov. All these years, I thought I'm single. Malay ko bang may sabit pala ako? At bago pa ito maging malaking problema para sa akin o sa kanya, aayusin ko na. Sabi niya sabay sakay na sasakyan na ang bintana ay saglit niya munang ibinaba. Si Venevs, pwedeng ikaw munang bahala sa kanila? Mauna ka ron. Sasaglit lang ako sa Imperio para kausapin si Antonov. Anya, hindi niya nainintindi pa ang ibang sinasabi ng kaibigan at may pagmamadali ng minaneho ang sasakyan papunta sa Imperio para kitain ang lalaking akala niya ay hindi niya na ulit makakita kahit na kailan. I'm sorry, Miss Segovia. Kailangan niyo po talaga ng appointment bago kayo makaakyat sa suite ni Mr. Gallego. Pigil sa kanya ng receptionist nang makarating sa Imperio. Can you set the appointment for me? Kailangan ko siyang makausap. Kailan ko ba siya pwedeng makausap? Yung pinakamaaga sana. Emergency kasi ito eh. Mapapatid na ang pasensyang tanong niya. 2nd of July ko pa po kayo pang isisingit. Ayos lang ho ba yun? 2nd of July? 2 weeks from now? Opo, ma'am. Hindi pwede, miss. Pero ma'am, wala na po akong magagawa unless relative ka or friend na nasa list. Hindi po kita pwedeng paakyatin. Relative? Pwedeng relative? Opo, Miss Segovia. Yun naman pala eh. Di pwede ko siyang kitain ngayon. Po? How are you related to Mr. Antonov Gallego, Miss Segovia? I'm his wife. Tell Antonov Gallego that his long-lost wife demands to speak with him. Wife? Tanong ng baritonong boses na nagtanim ng kaba sa kanyang dibdib. Did I hear it right? You, miss, is my wife? Tanong ni Antonov. Bago niya ito masagot ay nahila na siya ng lalaki papasok ng elevator. Asawa kita. Paano yun nangyari, miss? Tuluyang pag-uusisa nito. Nang mapansin niya ang pagiging cold at distant ng tono ni Antonov, na para bang hindi pa siya nakita nito kahit kailan, ay hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Miss, paano nangyari yun? Napakurap-kurap siya. Tumikhim sa kapilit na kinompose ang sarili. Actually, wala rin talaga akong idea kung paano nangyari to. So you tell me, Mr. Antonov Gallego. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo para lumabas sa Senomar na mag-asawa tayo. Sabi niya sabay abot sa dokumentong gumalantang sa kanya kaninang umaga. Paano ko masisiguro na totoo ang dokumentong yan? Na hindi yan peke at hindi mo ako minumodus lang. Kasi paanong kasal tayo ngayon lang kita nakita. Ngayon lang nakita? Ako? Ngayon mo lang nakita? Did you hit your head or something? Nanggagalaiti niyang tanong sa kaharap. Nang mapansin niya ang litong ekspresyon nito, ay malalim siyang gumuntong hininga at pilit na kinalma ang sarili. 7 years ago, nagkita at nagkasama na tayo sa La Imperio sa Las Vegas. Nandun ako para sa isang bridal expo. At ikaw, you were there because you own La Imperio. And then things that happened in the past happened. And now we're here, married for 7 years. Apparently, hindi mo naaalala? Hindi mo talaga akong naaalala?
Paniniguradong tanong niya na tinanguan nito. Oh God, oh Lord, why is this happening to me? Bulong niya sa sarili. Look, hindi ako pumunta rito para perahan ka o kung ano man. Nandito ako para makipaghiwalay. At kapag legal na tayong hiwalay, we can go back to the way we used to be. Strangers. Thank God, divorce would be easy kasi parehas naman tayong may dual citizenship. I have to file divorce in the US as a US citizen. Doon okay na tayo. Kinakapos ng hininga niyang paliwanag. Mabilis na napawi ang ngiti sa labi ni Yari nang mapansin niya ang nangungusap na ekspresyon ni Antonov. Tingin na nakapagpatigil sa mundo niya noon at pakiramdam niya ay nauulit na naman ngayon. Bago siya madala ay ipinilig niya ang ulo at pasimpleng dumistansya sa lalaki. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ko maintindihan, Yari. Ano nangyari to? Bakit tayo nagpakasal? Are we in love? And if we are, bakit ngayon lang? Bakit wala ka sa ospital nung nagising ako mula sa koma? Nakoma? Nakoma ka? Kailan? Gulat niyang tanong. I was. 7 years ago. Galing ako na iya at pauwi na sa Forbes nang maaksidente ang sinasakyan ko. That accident put me in coma and wiped out some of my memories. At kasama ako sa mga memories na hindi mo maalala? Kaya wala kang idea kung sino ko? I guess so. Sang-ayon ito. At dahil nagka-amnesia ka, pareho na nating hindi alam kung paano ba nangyari ang lahat ng to. Bulong niya sa sarili na narinig din ni Antonov. Kanina mo pa sinasabi na akong dahilan kung bakit tayo kasal. Hindi ba? Yes, unless merong genie sa La Imperio na tinotoo ang wish kong pakasalan mo ako. Kaya heto't kasal tayo. Pabalang niyang sagot. You wished for me to marry you? Tanong ng bilyonaryo sa mababang boses at nangungusap na mga mata. Oo, ewan. I was drunk that night and that freaking dinner date is romantic as hell. It made me lose my mind a bit. Plus, I am broken-hearted and you were a dashing billionaire. Who the hell on their sane man wouldn't want you as their husband? Natatawa at may bahid ng sarkasmong tanong niya. What about now? Anong what about now? Kunot noon niyang tanong. Now that we are married, would you wish for us to remain married? Tanong nitong gumuluntang sa kanya, dahilan para masamid siya at sunod-sunod na maubo. Ano? That version of me who decided to marry you must be in love with you, Yari. Which is why I pulled strings and made this marriage possible. Nagpa-follow-up check-up ka ba simula nang lumabas ka ng ospital pagkatapos ng aksidente mo? Mukha kasing kailangan mo eh. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita, sabay basa ng pang-ibabang labi. Antonov, hindi na natin malalaman kung bakit mo tinotoo ang sinabi kong yun. Nabiro lang naman. Pero isa lang ang sigurado ko sa'yo. Imposibleng in love ka sa akin, kaya mo ko pinakasalan. Impossible? Bakit naman impossible? Kasi 1 linggo lang tayong magkasama nun. And that's more than enough for one's heart and mind to be developed and decide that they are in love. Hindi mo ba alam na 5 minuto lang ang kailangan ng utak para makapagdesisyon na gusto nila ang isang tao? Tanong nito nakapagpaawang sa kanyang labi. Pakiramdam niya ay naririnig at nakikita niya si Vegas kay Antonov. Ngayon, sigurado na siya na ang bunso niyang lalaki ay dito nga nagmana. Fine. Anunsyo niya. Sabihin na nating in love ka sa akin nun. That doesn't matter now. Kasi bukod sa hindi mo na nga ako maalala, 7 taon ang nakalipas at maraming pwedeng mangyari sa loob ng 7 taon. Kaya ang pinakamagandang gawin sa problemang ito ay ayusin na sa pamamagitan ng file ng divorce. Wala pang divorce sa Pilipinas, pero dahil sa US naman tayo kinasal at dual citizen tayo, pwede tayo magpa-divorce. Buti na lang talaga. Nang mag-ring ang phone ni Yari ay ipinakita niya yon kay Antonov. Si Basti to, dala niya na ang divorce paper natin. Kukunin ko lang, dito ka muna. Anya saka mabilis na pinuntahan si Basti na tinawagan na niya bago pa siya makarating sa La Imperio. Yakap ang envelope kung nasaan ang divorce paper na papipirmahan niya kay Antonov ay hindi maiwasan ni Yari na matigilan nang maalala niya ang itsura ng bilyonaryo. Itsura iyon ng lalaking devastated at ayaw mahiwalayan. Pero nagawa niyang kumbinsihin ang sarili na pinaglalaroan lang siya ng kanyang mata. Kaya nagawa niyang dumiretso sa pakay at gustong mangyari. I'm back. Dala ko ng divorce paper. Anya, saglit niyang pinasadahan ng paligid at nang makita ang center table, ay dire-diretso siyang pumwesto roon para pumirma. Your turn. Pagpirma mo, ibabalik ko na to kay Attorney Santibanez. Sabi niya kanina,
Pwedeng siya nang umasikaso sa lahat at hindi na natin kailangan pang bumalik sa US kasi US licensed attorney naman siya. Anya sabay tulak ng divorce paper palapit kay Antonov. Kinuha nito ang ballpen at saglit na sinipat ang papel, ngunit imbis na pumirma ay bumalik ito sa prenteng pagkakasandala. Ano bang hinihintay mo? Panibagong 7 years? Iritadong tanong niya sa lalaking hindi maalis ang tingin sa kanya. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manghihingi ng alimony. Wala akong kukunin na kahit na ano sa'yo. Gusto ko lang makalaya mula sa marriage na to. Why? Because you have someone you want to marry? May karelasyon ka ba asawa ko? Asawa ka riyan. Hindi mo ako asawa, no? Saka wala akong karelasyon o balak na magpakasal ulit pagkatapos nito. Giit niya, ngunit agad siyang nasupalpal ni Antonov nang ipakita nito ang Senomar. Wala kang karelasyon at wala kang balak na magpakasal. So para saan ang pagkuha mo ng Senomar, Yari? Di ba't kinukuha lang to ng mga taong ikakasal? Si Hana, yung best friend kong ikakasal. Siya lang naman talaga dapat ang kukuha ng Senomar. And I don't know how it happened pero na-convince niya akong kumuha rin. At yun na. Teka nga, bakit bang dami mo pang pasakali eh? Pwede bang pumirma ka na lang para makauwi na ako at hinihintay na ako ng mga anak ko? Anak? Tanong nitong ikinalagot ng kanyang hininga. May anak ka, Yari? Oo, meron. 2 cute na Pomeranian. Fur mom ako, bakit? Nothing. Akala ko hindi lang asawang sorpresa ng araw na to sa akin eh. Asawa lang. Agap niya. Asawa lang talaga at mawawala ng asawa mo pag pinirmahan mo na ang divorce paper kaya please lang. Pero paano kung ayaw ko mawala ang asawa ko? De parang kabuting sumilpot ha? Antonov, hindi ako nakikipagbiruan ha. Ako rin naman. Hindi. Hirit nitong ikinatiimbagang niya. Pero kung gusto mo talagang lumaya mula sa akin, I'll let you. Sa isang kondisyon. Kondisyon? Ayoko nga. Antonov kasi. Divorce should be a mutual decision between married couple wife. At labag sa loob kong hiwalayan ka. But because you want to be separated from me, I will let you. Which means, I'm doing you a big favor. So you should do one for me in return. Oo na. Gagawa na kita ng pabor. Gagawin ko ng kondisyong gusto mo. Ano ba kasi yun? Okay, but first, I promise mo munang hindi ka magbaback out. Hindi ako magbaback out. Nagngingit-ngit sa iritasyon niyang turan. Ngayong Sabado, 85th birthday ni Lola Fernan. It's a big family event, and I want you to come as my date. Ano? Sira ka ba? Gusto ko lang umexit sa buhay mo tapos gusto mo akong dalhin sa family event nyo? Ayoko! Hindi! Deklara niya. Nang bitawan ni Antonov ang ballpen at tumayo ay pikit mata niyang napabuntong hininga, saka tumango bilang pagpayag. Okay, then we have a deal, wife. Tatawagan na lang kita sa susunod na araw para sa fitting. Fitting? Yes, wife. Fitting ng gown. Lola's birthday is a formal party, and I want our feats to be coordinated. Anito bago siya tinalikuran at iwan sa suite. Samantala, we shouldn't be here, Ate Neves. Bulong ng 6 na taong gulang na kakambal ni Nevada na si Vegas. Shh! Alam mo naman na matalas ang pandinig ni Mama, di ba? Baka marinig niya tayo. Pag nahuli tayo ni Mama, lagot tayo. Anya, alam ko ate, kaya umuwi na nga lang tayo eh. Halika na. Tara na bago pa tayo makita ni Mama. Tatawagan ko na si Kuya Joma. Wag! Tarantang awat niya sa kakambal sabay kuha sa phone nito. Nang makita ni Nevada ang paglingalinga ng ina na parang may hinahanap sa lobby ng La Imperio, ay dali-dali niyang hinila ang kapatid na lalaki para magtago sa sandalan ng sofa. Why? Why are we hiding? Nakita tayo ni Mama. Lagot na tayo. Shh! Vega! Shh nga! Ate, pag tayo may punishment kay Mama, dapat pati yung akin ikaw ang sumalo kasi pinilit mo lang naman ako. Hindi na natapos ni Vegas ang sinasabi nang takpan niya ang bibig nito at pilit itong pinatingin sa kanya. Bibitawan ko lips mo, pero promise mo munang hindi ka daldal at makikinig ka sa akin. Vegas, i-promise mo. Paano ko ipapromise hawak mo bibig ko kanina? May sarkasmo nitong tugon. Okay, sorry. Ikaw kasi. Anya, dahan-dahan siyang umangat mula sa pinagtataguan at nang makitang nandun pa rin ang ina ay agad siyang bumalik sa dating pwesto. Kanina pa natin sinusundan si Mama pero hindi ko pa rin alam kung bakit ba natin siya sinusundan. Bakit nga ba ate? Because we want to know why Mama's acting weird lately.
Mama's acting weird lately. Nalilitong ulit ni Vegas. Oo, 'di ba? Parang may tinatago siya sa atin. Parati siyang late na umuwi. Tapos dati naman okay lang sa kanya na hiramin natin ang phone niya. Pero ngayon ayaw niya na. Oo nga, ganyan nga siya lately. Weird pala yun. Yes, Ve. Feeling ko may tinatago siya sa atin. At ano naman yun? Anong tinatago ni Mama? Tapos naman ang birthday natin. Kaya nga tayo andito para alamin what it is. Ate, paano mo naman malaman na nandito natin malalaman kung anong tinatago sa atin ni Mama? Kasi dito siya madalas na nagpupunta after niya sa boutique. And you know that for a fact because nakikita ko sa app. Ano ba yan, Vegas? Ang dami-dami mo namang tanong. Ate, what app? Nang ipakita niya sa hawak na phone ng app kung saan niya nakita ang kinaroroonan ng ina, ay malakas ito napasinghap. Nilagyan mo ng eartag si Mama, ate. Bago niya masagot ang kapatid, nahagip niya ang pagbukas ng elevator at paglapit ng isang lalaki sa kanyang ina na pumukaw rin sa atensyon ni Vegas. Ate Nevs, bulong nito. Yung lalaki in black suit parang ako. Parang ikaw? Hindi mas parang ako kaya siya. We have the same eyes. And we have the same eyes too, ate. Also, nakalimutan mo ba na identical twins tayo? You're just a girl and I'm just a boy. Nito. If that guy looks like us, and he is talking to our mom, which means our moms knows him. Could it be that he is our... Papa! Sigaw ni Vegas. Nagmamadali siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan upang habulin ng kakambal. Ngunit huli na. Nakuha na ni Vegas ang atensyon ng lalaki at hindi niya na mahanap ang ina. Papa, you're here! You're here! You're finally here! Tapos na po ang moon expedition mo. Nandito ka na! Nandito ka na! Sunod-sunod na sabi ni Vegas sa lalaking kunot noong nakatingin sa kanila. Plano niyang agad na hilahin ang kapatid palayo sa estranghero. Ngunit nang magkatinginan sila, ay kusang gumalaw ang anya para yakapin ang lalaking kamuka. Dito ka na lang po. Huwag mo na ulit kaming iwan ni Vegas. Sabi ni Mama, love na love niyo raw kasi ang moon and stars, kaya sa moon ka nag-work. Pero pwede bang kami naman ang mas love mo ngayon? Pikit matang tanong niya. Agad siyang kumalas mula sa lalaki nang maramdaman niya ang pagyuko nito. Sorry, but who are you two? Hindi mo po kami kilala. Kami ito, Papa. You're twins. I'm Vega Segovia, Mama and Ate's cute na bunso, and she is my twin sister. Si Nevada Segovia na idol si Miss Minchin sa sungit. Pagpapakilala ni Vegas, pagkat abala pa siya sa pag-iyak at pagtulala sa amang akala niya ay hindi na makakita kahit na kailan. Vegas is right. Mga anak mo po kami, Papa. Matagal ka na po naming hinihintay. Anak, ulit nito. Opo, kaming dalawa ni Ate Nevada. Anak mo kaming dalawa. Kaya dalawa kami at sabay kasi twins kami. Ang galing niyo po ni Mama. Mama, and who is your mom? Tanong nito na hindi niya na nasagot pa, o si Vegas, sapagkat bumukas na ang elevator at niluwan niyon ang namumutla nilang ina. Vegas, Nevada, anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapunta rito, ha? Nasaan si Kuya Joma? Halina kayo, uuwi na tayo. Sabi nito at igigiya na dapat sila palabas ng leemperyo nang biglang pumagitna ang lalaking kanilang nilapitan. I'm so sorry, Antonov. Hindi na ako makakapunta sa birthday party ng lolo mo. Saka na lang tayo mag-uusap. Pagkatapos kong makita at marinig mula sa dalawang to na ako raw ang papa nila, tingin ko, hindi na rin ako makakapunta sa birthday party ng lolo ko. Anito, kabadong napatingin si Nevada sa kanyang kapatid at bagaman gusto niyang pumikit sa takot pagkat pansin niyang galit ang lalaki sa kanyang ina, ay naglakas loob siyang panoorin ng dalawa. Totoo bang sinasabi nila? Anak ko ba sila? Sila ang dahilan kung bakit parati ka nagmamadaling umuwi. You're a mother of twins. Our twins. At hindi ng dalawang cute na Pomeranian. Antonov, takot na tawag ng mama nila sa pangalan ng lalaki. Answer me, Yari. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Huwag mong hayaan ako pa mismo ang magkumpirma. Pagkat pareho nating hindi magugustuhan na magagawa ko. Taranta, takot at may pagsisisi niyang hinila ang sleeves ng suot ng kanyang ama. Nang mapatingin ito sa kanya at kay Vegas, ay mabilis nitong kinalma ang sarili.
I'm sorry, Mama. I'm sorry, Papa. Hindi ko naman alam na mag-aaway kayo ni Mama. Gusto ko lang naman malaman kung anong surprise ni Mama. Pero kung alam kong mag-aaway kayo pag nagkikita tayo, hindi ko naman na pupipilitin si Vegas na sumama rito. Nagpipigil ng luhang Anya. Agad na yumuko si Antonov. Ngumindi ito sabay tuyo ng luha sa kanyang pisngi. I'm sorry po. Sorry po talaga. Huwag na po kayong magalit kay Mama. Huwag niyo na po siyang awayin. Gusto lang talaga namin ni Vegas ng Papa. Kaya nung nakita ka namin kanina, nakamukha ka namin, lumapit kami. Ate, huwag ka na umiyak. Naiiyak din ako. Mama, ako na lang pong ipunish ninyo, wag na si ate. Ako naman po yung mahilig magsabi na gusto ko rin ng Papa tulad ng classmate namin kaya siya nahawa sa akin eh. Ani Vega saka umatungal na hindi na naiwasan pa ni Nevada na sabayan. Sa kabilang banda ay hindi maiwasan ni Yari na kabahan. Kung bakit naman kasi nakarating doon ang matatalino niyang anak. Dito muna kayo ha. Mag-uusap lang kami ni Papa. May paglalambing na sabi ni Yari sa kambal kahit nagkakandautal. Malakas na suminghot si Vegas dahilan para mapatingin siya rito. Mag-aaway po ba kayo ulit ni Papa dahil sa amin ni ate? Nakangusong pangungulit ng kanyang anak. Hindi na kami mag-aaway ng papa ninyo. Pasensya na kung nagkasigawan kami sa harapan nyo ha. Mali na nag-usap kami ng ganun. Sadyang parehas lang kaming nagdala ng bugso ng damdamin. Paliwanag niya. Ate Nevs, kanina ka patahimik. Galit ka ba sa akin? Galit ka ba kasi hindi ko agad sinabi na nandito ng papa ninyo? Ilang segundo niyang hinintay ang pagkibo ng panganay, ngunit hindi ito sumagot. Miski pagtingin sa kanya ay hindi rin ito nagawa, dahilan para iangat niya ang baba nito. Oh my baby, it's okay. Don't cry. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. I'm sorry, Mama. Shh, it's okay. Hindi ako galit. Hindi mo kasalanan to, okay? Dito muna kayo ng kambal mo, okay? Pagkatapos naming mag-usap, saka tayo mag-uusap ng tatlo. Okay ba yon? Opo. Pagngiti ni Nevada ay agad niyang pinunasan ng luha sa pisngi nito. At pagdaan sa harap ni Vegas ay saglit niyang ginulo ang buhok nito bago tuluyang lumabas. Are they still crying? Are they mad at me? Are they mad at me for being mad at you? Do they hate me? Antonov, pwede bang Anton na lang? Okay lang ba na yun na lang ang tawag ko sa'yo? Ang formal kasi ng Antonov eh. Despite all of this, nagawa mo pang unahing bigyan ako ng nickname. Manghang tanong nito dahilan para saglit siyang matigilan. Eh di Antonov kung ayaw mo ng Anton na lang. Anton is fine. Kung ikaw ang tatawag, ayos lang sa akin. Papayag din pala. Bulong niya. Nang mapatingin sa bilyonaryong naniningkit ay dali-dali niya itong ninisian. So, can we talk about our kids now? Galit ba sila sa akin? Ayaw na ba nila ako makita? Hindi. Hindi sila galit o nagtatampo. To be honest, I think they want you and their lives. Tingin ko matagal ka nilang gustong makasama at makilala. Hindi ko lang napansin kasi wala silang sinasabi. And I thought, all of these years, I am enough for them. Hindi pala. Kahit na ibinibigay ko na palang lahat sa kanila, kailangan ka pa rin nila. Siyempre kailangan nila ako, Yari. Sinong bata bang hindi kailangan ng papa nila? Tanong nitong ikinatigil niya. Tama ito. Lahat ng bata kailangan ng papa nila. Maging siya, kinailangan niya ang papa niya. Noon. Magkagalit ba tayo naghiwalay sa Las Vegas? Tanong nitong nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi naman. We were civil, I think. Kung ganun, bakit mo tinago sa akin ang kambal? Bakit mo tinago may anak tayo? Nako, Maka, hindi ba? Hindi mo na ako maalala. At kahit nasabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Baka hindi ka maniwala kaya hindi na ako nag-abala. Liar. You're lying. Oh God, you're still lying. Excuse me? Na-offend niyang tanong. Nakalimutan kita, oo. Pero alam natin na kung hinanap mo ko, pinuntahan at sinabing ipinagbubuntis mo ang anak natin, ay walang pagdadalawang isip kitang pananagutan. Saad dito na ikinatameme niya. Kabadong sinalubong niya ang tingin ni Antonov at nang mapansin yata ng lalaking natatakot siya ay muli nitong kinalma ang sarili. I will ask you again, Yari. No lying this time.
Bakit mo itinago sa akin ang mga anak ko? Kasi sila lang ang gusto ko. Garalgal niyang pag-amin. What? It's a dream come true for me, Anton. Dumating lang sila ng mas maaga. Pero yun naman talagang gusto kong mangyari. Pagkatapos akong iwan sa ere ng ex ko, na siya naman talagang dapat na pakakasalan ko sa Las Vegas, I lost my faith in love. Gusto kong mabuntis na lang, magkaanak, pero ayoko na magkaasawa. Ayoko na magkaroon ng relasyon. Kaya nung nalaman kong buntis ako, hindi na kita hinahanap. Para saan pa? Hindi naman kita kailangan. Kaya ko naman silang bigyan ng makomportableng buhay, kahit wala ka. Kayang-kaya ko silang mahalin. Akala ko hindi ka na nila kailangan. Ngayon alam mo nang kailangan ko sila. At kailangan nila ako. I demand to be part of their lives. That's their right and my right. Anton, Hindi ka hihindi, Yari. Hindi ako papayag na humindi ka sa akin. Anak ko sila. May karapatan ako sa kanila. I just want to be a part of their lives, okay? I'm not going to take them from you. Unless you decide to remain selfish. Then you leave me with no choice but to bring this matter in court. what? No, hindi na kailangan pang umabot dyan. Ibibigay ko ang gusto mo. Gusto mo maging parte ng buhay nila? Ibibigay ko. Magiging parte ka ng buhay nila. Deklara niya. Gusto kong mangyari yan mula sa araw na to. Segunda ni Antonov na kanyang tinanguan. Okay, ipapakilala kita sa kanila. Sagot niya at babalik na sana sa kwarto kung saan iniwan ng kambal nang biglang magsalita si Antonov. I don't want a simple introduction with my kids. I want to be with them. Okay, sabihin mo na lang ang sekretary mo na isend sa akin ang schedule mo para maayos ko kung kailan mo pwedeng bisitahin ang kambal. Ayoko rin ng visitation rights lang, Yari. Ayaw mo rin? Then what do you want? For them to live in my house. Anunsyo nitong ikinakuyom ng kanyang kamao. Gusto mo na tumira sa iyo ang kambal? Di ba ang sabi mo wala kang planong kunin sila sa akin? Basta hayaan kong kilalanin kanila? Oo nga. So ano tong ginagawa mo ngayon? Hindi ba't kinukuha mo nan sila sa akin? I didn't mean just them, Yari. Pati ikaw, titira sa bahay ko. I want the four of us to live under my roof. Deklara nitong hindi na niya nagawa pang protestahan sapagkat iniwan na siya nito para pumunta ng kwarto. Anton, ayoko. Bulong niya nang maabutan ang bilyonaryo sa pinto. Hindi pwede. Pasok ka na next week at mas malapit ang academy nila sa kondo ko. Di lipat natin ng school ang kambal. They are 6 right. Grade 1. Pwede natin silang ilipat sa International School Manila. Para 11 minutes lang ang layo nila sa bahay ko sa Forbes Park. At ganoon din ang biyahe mo papunta sa butik mo sa Pobla. Win-win, right? May nakakainis na ngiting sagot nito bago tuluyang pumasok. Pagsunod niya ay agad siyang natigilan at may pagtatanong na napatingin kay Antonov nang mapansin ang kakaibang sulyap ng kambal. Anong sinabi mo sa kanila? Bulong niya. Nothing. I just walked and waited for you to come. Because I need you to properly introduce them to me. Bulong nito pabalik. Mama? Kabadong tawag ni Vegas dahilan para lapitan niya ito pati na rin sa Nevada. Tama po si ate, hindi ba? Si Mr. na kamukhang-kamukha namin ng papa namin. Punong-puno ng kuryosidad na tanong ni Vegas habang sinisipat si Antonov. Nangilid ang luha na dala ng samot-saring emosyon niyang tinanguan ang anak. Agad itong nagbunyi at wala nang sinayang pang oras. Nang akala niyang dederecho na si Vegas sa bisig ng ama, ay bigla itong tumigil at pumihit papunta sa kapatid. What now? Bulong ni Nevada. Halika na, magpakilala na tayo sa papa natin. Mamaya na ako, ikaw nang mauna. Ikaw rin naman ang naunang lumabas kay mama eh. Pangangatwiran ni Nevada na kanyang ikinatawa. Let me introduce you to your father. Anya sabay hawak sa magkabilang kamay ng kambal. Nevada, this is Antonov Gallego, your father. Anton, this strict and smart little miss is our firstborn. Hi there, little miss. Bati ni Antonov kay Nevada. Dahan-dahan nitong ibinuka ang braso at pagtango na lang ang naigawad niya nang mapatingin si Nevada. You fit so well in my arms, little miss. Komento ni Antonov na nagsabit ng ngiti sa kanyang labi. Hush, baby. Hush. Hindi na ako mawawala. I'm so sorry if it took me this long. Hindi ko alam na may naghihintay sa akin. Hindi ko alam na hinihintay niyo pala akong magkapatid. But now that I know, now that we're together, we will always be together. Hindi na mawawala si Papa. Pag-aalo nito sa panganay. Mama, Papa, Ate, hello po.
Hello everyone! Nandito pa po ako. Pwede bang ipakilala mo na rin ako sa papa ko, ma? Hirit ni Vegas na ikinatawa ng lahat. Saglit siyang tumikhim dahilan para saglit na mapunta sa kanya ang tingin ng bilyonaryo mula kay Vegas. Hulaan ko, anak din natin. Kamukhang kamukha ako eh. Hirit ni Antonov. Tama, papa. Ang galing mo po. Ang smart-smart mo, parang ako. Sabi na nga ba kay papa ko naman ang pagiging matalino at gwapito ko. Tapos kay mama naman yung pagiging creative artist. I don't think na matatawag na pagiging creative artist ang pagiging master sa pagdodrawing ng stickman at nakasmile na araw. Ani Nevada. Ma, Reklamo ni Vegas. Alam niyang magsusumbong si Vegas ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong tumigil. Ngumisi sa humawak sa braso ni Antonov. papa o si ate, inaaway ako. Gawain ba yan ng mga ate? Di ba po hindi? Hirit nito na kanyang kinasinghap. Excuse me, bakit biglang kay Anton ka na nagsusumbong? Akala ko ba sa akin lang? Kasi ako ang favorite mong pagsumbungan. Mama, favorite kita pagsumbungan noon kasi ikaw lang naman ang pwede kong pagsumbungan. Ngayon, nandito na po si Papa. Kaya pwede na rin sa kanya. Saka sabi mo naririndi ka nakakasumbong ko. Kaya kay Papa naman para pahinga ang tenga mo. Paliwanag ni Vegas na tinawanan ni Antonov bago nito hinagkan ng bunso. Habang yakap ni Anton ang dalawa, ay parang tuod siyang naiwan sa isang tabi. Nang mapatingin sa kanya ang lalaki, ay handa na siyang ngitian lang ito. Kaya laking gulat niya nang maging siya ay pinalapit ni Anton. Sa hindi niya mawaring dahilan ay malakas na kumabog ang kanyang dibdib nang marahan itong hinaplos ang kanyang likuran. Thank you for taking care of them, Yari. I could only imagine how hard and tiring these years are. But I'm here. I'm here to help. And I'm here to take care of you now. If you'd give me a chance. Saad nito sa mababang boses. Nang imulat niya ang mata at makitang nakapikit si Anton habang ninanamnamang sandali, ay hindi niya mawari kung tama ba ang kanyang narinig o pinaglalaroan lang siya ng tenga. Tulad ng pangako ni Antonov kay Yari, nang mapapayag niya itong tumira sila sa iisang bubong, ay ginawa niyang makakaya upang alagaan ang mumunti nilang pamilya. Ngunit aminado siyang marami pa siyang kailangang matutunan at walang textbook o kahit anong guideline online ang makakapagturo sa kanya kung paano maging ama. Ang pwede niya lang gawin ay gumising araw-araw ng determinado, sumubok at maging one call or one phone call away para sa kambal at sa asawa sa papel. Anton, ano nga mo yun? Anong niluluto niyo at bakit ang kalat-kalat dito sa kusina mo? Tanong ng kakagising lang na si Yari. Hawak ang spatula kung saan nakapatong ang sunog na pancake ay nakangiwing hinarap niya ito. Ano yan? Chocolate pancake? No, Mama. Ate Hip. Kawawa naman si Papa pagpalpak na naman siya sa mata ni Mama. Bulong ni Vegas kay Nevada na narinig ng lahat dahilan para pabiro niya itong paningkitan ng mata. It's gourmet chocolate pancake, Mama. Si specialty ni Papa. Lahat kasi ng batches na gawa niya ganyan. So yan pong expertise niya. Hindi siguradong paliwanag ni Nevada para saluhin ang kapalpakan niya. Gourmet charcoal pancake? Pinasosyal na natutong na pancake? Tanong nito sa panganay sabay tingin sa kanya na hindi niya magawang salubungin. Mommy, ganyan lang po yan pero masarap po yan. Ginamit namin ang recipe mo eh. Flour, egg, buttermilk at yung iba pa. Tikman mo. Anyaya ni Vegas. Kumurot ito ng kapirasong totong na pancake at isusubo na nang dali-dali niyang kinuha yon at nakangising hinagi sa lababo. Papa, bakit mo tinapon? Ayaw ni Mama na nagtatapon ng pagkain. Lalo kang mababadget. Akala ko ba gusto mong makuha ang boto ni Mama? Ve, mas hindi ko makukuha ang boto ni mama mo pag inayaan kitang kumain ng pancake na gano'n ang itsura. Wala naman pong masama sa itsura nun eh. Sa katuro ni Mama na don't judge the book by its cover. Vegas, ito yung sitwasyon na hindi applicable ang kasabihan na yan. Hindi sa nilalait ko ang luto at effort niyong mag-aama. Pero sa itsura pa lang noon, sure akong hindi yun edible. Komento ni Yari. Dahilan para mapakagat siya sa ibang labi dala ng kahihiyan. Maligo na kayong dalawa at baka maliit pa kayo sa pagpasok. Utos nito. Paano po ang breakfast? Tanong ni Nevada. Nang maramdaman niya ang tingin ng mag-iina, ay nakipagtitigan muna siya kay Yari ng ilang segundo bago tuluyang sumagot. Drive-thru, McDo, Starbucks, Tim Hortons, kahit anong gusto niyong take out, yun na lang kaya bilisan niyo na.
Anya, pagpanhik ng kambal sa ikalawang palapag ay sinimulan niya na ang pagliligpit sa kalat na gawa nilang mag-aama. Ako na. Hayaan mo na yan. Ako na, kaya ko na. Pigil niya kay Yari nang buksan nito ang gripo para maghugas. Anton, I'm sorry, Yari. I'm sorry if I can't do this fatherhood right. Pasensya na kasi hanggang ngayon palpak pa rin ako. At hindi ko to makabisado kahit na magtatatlong buwan na tayong ganito. At magtatatlong buwan ko ng ginagawang bagay na to. what? I said I'm sorry. I'm sorry if I keep failing you and our twins. Who said that you're failing me and the twins? Tanong nitong naghatid ng mapaklang ngiti sa kanyang labi. Huwag mo na akong mulahin. I can clearly see how failure I am as a father because I lack the instinct of being one. Sabi nino. Tanong nito. Sabi ko. Sabi ko kasi yun ang nakikita ko. Simpleng agahan lang sa araw ng day off mo. Hindi ko pa magawa. Look at how messy this place is. Talo ko pa nag-host ng Christmas dinner sa dumi nitong kusina. You're a terrible cook. That's it. At hindi dahil hindi ka marunong magluto para sa mga bata ay palpak ka na. Trust me, you're doing just fine. You don't lack anything. Sadyang mahirap lang talagang maging magulang. Pag-aamo nito. Pero bakit parang ang dali-dali lang sa'yo para magpakain na sa anak natin? Oh, Anton, you flatter me. I take that as a compliment. But I'm far from being the perfect mother. How can I? Tao lang ako. At lahat ng tao, nagkakamali. Anitong nagpakunot sa kanyang noo. Nung newborn pa si Nevada, there's this time that I can't make her stop crying. Ginawa ko na lahat pero iyak pa rin siya ng iyak. It drove me insane. Akala ko may mali sa kanya. May sakit siya. Kaya dinala ko siya sa ospital. And, is there something wrong with Nevada? May medical condition ba siyang kailangan kong malaman? Seryosong pag-uusisa niya na inilingan nito. Wala. Ayos lang si Nevada. Silang dalawa ni Vegas. Malakas ang resistensya nila. Kaya lang siya umiiyak ng araw na yon. Ay dahil hindi ko siya napaburp. She's gassy and it's making her small tummy ache. Mapakla itong humalakhak. Ilang taon nang lumipas pero naaalala ko pa rin ang naramdaman ko nung araw na yun. I felt like a failure. That I'm not fit to be their mom. Muli siyang hinitian ni Yari. At marami pang araw at pagkakataon sa nakalipas na 6 na taon na naramdaman kong may kulang pa sa pagiging nanay ko. But I'm doing my best. And the twins love me so much. So I thought all of those were just in my head. Hindi ko na ulit hinayaan na i-cloud ng thoughts na yun ang pag-iisip ko. Agad na namilog ang kanyang mga mata nang hawakan ito ang kanyang kamay at may paglalambing iyong hinaplos. Hindi na susukat ang pagiging mabuting magulang sa dami ng pagkakamali natin, Anton. Nasusukat yun sa kung gaano tayo ka-involved sa buhay nila, kung gaano tayo kadalas na nandyan para sa kanila. At sa nakalipas na 3 buwan, wala kang ibang ginawa kundi ang iparamdam sa amin na parati kang nandyan. Lalo na sa akin. Anitong suot ang ngiti na sigurado siyang nakita niya na dati. Mariin siyang napapikit at mas dumiin ang hawak sa kamay nito nang rumagasa ang iba't ibang alaala na bagaman hindi niya maintindihan ay sigurado siyang may kinalaman kay Yari at sa isang linggo nila sa Las Vegas. Anton, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo, Anton? Puno ng pag-aalalang tawag nito dahilan para haplusin niya ang palad nito sabay sa kanyang pagmulat. Ano nangyari? Ayos ka lang ba? I'm fine. But can you keep holding me like this? May naaalala ka ba? Parang, pero hindi malinaw. And I want to remember more. Napasigaw siya nang sumakit ang ulo niya. Anton, wag mo nang pilitin kung nahihirapan ka. Baka mamaya mapano ka. Galit at nag-aalala nitong sabi. Nang mawalan siya ng balanse, ay agad siyang nasalo ni Yari at iniupo sa sahig ng kusina habang ang maliit nitong katawan ay pilit na niyayakap ang kanya. Tatawagan ko si Hana. Ipapakisuyo ko muna sa kanyang kambal para madala kita sa ospital. Hindi na kailangan. Ayos lang naman ako. Kailangan ka madala sa ospital. Kailangan kong malaman kung ano bang nangyayari sa'yo. Kasi mamamatay ako sa pag-aalala kung hindi. Hindi lang ako mag-aalala kung hindi pati na rin ang mga bata. Kahit para sa kanila na lang. Magpatingin ka, Anton. You just met them. We just got you back. At hindi naman ako mawawala. Hindi ako mawawala. Hindi ako papayag kaya huwag ka na mag-alala. Kung ayaw mo akong mag-alala at ang mga bata, edi magpatingin ka. Para alam namin kung ano nangyayari sa'yo. At maagapan agad kung meron ng mali. Oo na, Yari.
Magpapatingin na ako ngayon. Just stop crying. I'm not. Natameme ito nang abutin niya ang luha sa pisngi nito para punasan. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ko umiiyak. Hindi ko naman alam eh. Muli nitong depensa. Nang makuha niya pang tumawa ay malakas nitong kinurot ang tagiliran na kanyang ikinangiwi. Now help me stand up bago pa tayo mabutan ng kambal. Bulong niya. Sa kabilang banda, gusto man ni Yari na itago ang nangyayari kay Anton sa kusina ay hindi inaiyon nangyari sapagkat nadulas din siya sa dami ng follow-up question ng kambal. Mabuti na lang at may pasok ang mga ito dahil kung wala ay magpumilit pa din na sumama sa ospital. Nakuha ko na ang resulta ng lab works kay Mr. Gallego. Paunang sabi ng doktor pag-upo sa harapan nila. It all came back negative, which means your husband is perfectly fine, Yari. Ayos lang siya? Sure po ba kayo? Kung ayos lang siya, bakit po siya namimilipit ng ganun kanina? Episodes of searing headaches like what he had earlier often happens when a patient suffering with amnesia slowly retrieves his memory. Ang payo namin sa cases na tulad ng sa asawa mo ay huwag niyang pilitin ang sarili na makaalala since training and stimulating his brain like that will only worsen his headache. And in some cases, nagpa-pass out pa nga ang mga pasyente. Got it, Doc. Hindi ko na ulitin. Singit ni Anton. Hindi uulitin pang ilang beses na to. Biro ng doktor dahilan para muling manumbalik ang pag-aalala sa kanyang dibdib na hindi na nawala hanggang sa bumiyahe na sila pa uwi. Bakit parang galit ka pa rin? Pumayag na ako magpa-check up kahit alam ko namang walang mali sa akin. Hirit nitong hindi niya pinansin at sa halip ay nagpatuloy siya sa pagmamaneho na parang walang narinig. Yari, what's wrong? Why are you mad? What's your problem? Nang mapagtanto niyang hindi niya na kayang maghintay, ay iginilig niya ang sasakyan sa kalsada. Saka nanlilisik ang matang hinarap si Anton. Okay, ano namang nagawa ko at galit ka sa akin? Laging nangyayari yon? Bakit? Kasi parati mong pinipilit ang sarili mong makaalala, ha, Anton? Tanong niyang hindi agad makasagot. Anton! Oo. What? But why would you do that? Bakit mo ipapahamak ang gano'n ng sarili mo? Because deep inside me, I'm sure that I have forgotten something or someone that I badly need to remember. At tama ko, may nakalimutan nga akong importante. Nakalimutan kita. Kung mapapahamak ka lang, hindi mo ba naisip na gusto kong wag mo na lang akong maalala? Nahayaan mo na lang yung nangyari sa Las Vegas. Tingin mo ba hindi ko gusto yun? Nahayaan na lang ang lahat para hindi ako mahirapan. Trust me, Yari. I wanted to do that, but I can't. I can't because my life was planned and I intend to never step in this damn country again. But someone made me come back here. Someone na hindi ko maalala. Pero alam kong importante kasi kilala ko ang sarili ko. Hindi ako babalik sa Pinas. Maliban na lang kung hindi ko kayang mabuhay nang hindi ko kasama ang taong sinundan ko rito. Bagong aksidente. Natulala at natameme siya. Ibinuka niya ang labi ngunit miski isang salita ay hindi niya nagawang pakawalan. Oo, totoo. Parati kong pinipilit ang sarili kong makaalala. Pero kahit anong pilit ko, wala akong maalala, Yari. Kanina lang meron. It was you. That girl in yellow slip dress that I'm dancing with. I'm sure that it was you. Kung nag-umpisa ka na makaalala, sure akong darating na rin yung iba mong pang memory. Kaya hindi mo na kailangan pilitin pang sarili mo. I know, but I wanted to remember more. I wanted to remember you more. At ngayon, tingin ko, alam ko na kung bakit labag sa loob kong i-divorce ka. Kung bakit parang ikakasira ko pag hinayaan kitang tapusin ang ugnayan natin. Anton, please. Please don't say it. Ayoko marinig. I like you, Yari. Anton! Nahihindik niyang tawag. But I think this feeling that you've awakened is more than that. Anton, hindi ko kaya. Hindi mo kaya? What do you mean hindi mo kaya? Takot ako, Anton. The reason why I only want kids and not a husband is because I'm scared. Pagmahal ulit, hindi ko na kayang sumubok ulit. Takot ako matulad kay Mama. Ayoko maging katulad niya. I've survived a love tragedy before, but I don't think I can survive again if I end up heartbroken because of love. Pikit mata niyang pag-amin. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso at pakiramdam niya ay masisiraan siya ng bait. Lalo na at ilang buwan niya nang nilabanan ang nararamdaman para sa asawa. Hindi ba't ayos lang naman na ganito lang tayo? Tanong niya. Na ganito lang. Hindi ko nga alam kung ano nga ba talaga tayo. Friends.
We are friends. Magulang. Mga magulang ni Nevada at Vegas. Na parating nandyan para sa kanila. That's what we are. And I can't give you more than that. Kahit na gusto ko, hindi ko kaya. Miski katiting wala. Pagbabaka sakali nito. Meron. Sa Las Vegas pa lang meron na. Hindi lang katiting pero hindi rin sapat para isang tabi ko ang takot ko. Oo, sinabi ko ng pabiro na pakasalan mo ko noon. And maybe, I did mean it. And I wanted it somehow. Pero mas nangingibabaw yung takot ko. Gawa ng nangyari kay mama. At sa ginawang pangiiwan sa akin ni Martin nung araw na ikakasal dapat kami. Kaya nga umalis ako nang walang paalam pagkatapos ng gabing yon. I'm sorry. I'm really, really sorry. Anya kasabay ng muling pagbuhos ng luha na agad nitong pinunasan. It's okay. Ayos lang, Yari. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo? Hindi ka galit sa akin? Umiling ito. Hindi. Bakit ako magagalit? Anong karapatan kong magalit? Anton, Wala akong karapatang magalit sa'yo, Yari. Hindi mo kasalanan na hindi mo pa kaya mag-risk. At hindi entitled ang feeling ko na ma-reciprocate dahil lang may nararamdaman ako sa'yo. Don't think about me anymore. Malaki na ako. Kaya ko na sarili ko. My feelings for you is my responsibility. It is not your burden to carry. anito. Muli silang natahimik. Hindi yun awkward silence o katahimikan na may bigat at pamilyar siya sa katahimikang yun. It was the silence that made her feel safe and understood 7 years ago. For now, sa Nevada at Vegas ang priority natin. May ngiti nitong sabi na kanyang tinanguan. Tubig, gusto mo ba? Kailangan mo ba? Kung oo, ibibili kita. Hahanap ako ng convenience store. Sabi ni Antonov. Nang marahil ay mapansin ito ang namamangha niyang pagsulyap, ay natigilan ito at seryosong napatingin sa kanya. You're still you. Sabi niya. Of course, I'm still me. Why would I be? Wala. Ano lang. Akala ko lang, it's just that handa na sana ako kung sakaling mabago ang pakikitungo mo sa akin kasi nireject kita. Sinabi ko na sa'yo, Yari. Hindi mo responsibilidad na buhatin ang nararamdaman ko. Hindi ako lalayo sa'yo at didistansya dahil lang hindi mo pa kayang tapatan ang nararamdaman ko. Hindi ako ganun kababaw. At hindi ganun kadaling mabasag ang ego at pride ko. Deklara nito. Natagpuan na lang ni Yari ang sarili na nakayakap kay Antonov. At bagaman naramdaman niya ang pag-aalinlangan nito noong una, niyakap din siya nito pabalik. Magkaibigang nagko-co-parent. Nilinaw na nila sa isa't isa yon. Na yun na muna ang relasyon nila. Ngunit simula ng gabing yun, imbis na maging awkward ay mas lalo pa siyang napalapit dito. At pati ang kambal ay napansin yun. Mama? Hi, Mama! Good morning, Mama! Sorry kung gigisingin ka na namin po, kailangan ka na kasi namin gisingin kasi kailangan po namin ni Ate Doms ng favor. Saad ni Vegas na tumalon-talon pa sa kanyang kama dahilan para mapilitan na siyang magmulat. Mama, say yes, please. Gatong ni Nevada. Good morning to you too, babies. Pwede bang yun muna at morning kisses bago kayo magpagawa ng favor kay Mama? Nagkatinginan ang dalawa sa kasabay na gumapang palapit upang halikan ang kanyang pisngi. Good morning po. Bati ng mga ito. Yan, Mama. May good morning ka na at morning kisses from us. Pwede na po ba kaming magpa-help sa'yo? Tanong ni Nevada na kanyang tinanguan. Okay, fine. Ano ba yon at hindi nyo na ako mahintay magising? Nasaan bang papa nyo? Nasa room niya pa po. Sagot ni Vegas. Oo nga pala, Mama. Naalala ko lang kasi sabi ni Eko, tabi raw ang pama at papa niya mag-sleep. Bakit kayo ni Papa hindi? Mag-asawa naman kayo, di ba po? Tapos bakit di niyo po gamit ang surname ni Papa? Bakit si Govia ka pa rin pero kami ni Ate Nevs? Gallego na, parang si Papa. Di ba po, pagkasal dapat apelyido na rin ni Papa ang gamit? Ve, mamaya na pong sandamakmak na tanong, okay? Sabihin niyo muna sa akin kung ano bang favor na kailangan niyo. Hindi tayo nagsiselebrate nun dati kasi wala tayong father sa family. Pero ngayong meron na, pwede na po, di ba? Pwede na nating isurprise si Papa para sa Father's Day ngayong Sunday. Nakangising tanong ni Vegas na kanyang tinanguan. Gusto niyo ng tulong ko na isurprise ang papa niyo? Opo, Ma.
Pwede mo po ba kaming tulungang mag-arrange ng romantic and candlelit dinner para sa Father's Day sa Sunday? Romantic and candlelit na dinner for Father's Day, Nevada? Opo, Mama. Ganun kasi yung team ng dinner na naisip namin ni Vegas. Anito sabay baling sa kakambal. Di ba, Ve? Kumikindat nitong sabi at bagaman parang walang alam si Vega sa sinasabi ng ate, ay tumango na rin. Okay, kung yan ang gusto nyo, tutulungan ko kayong ihanda ang romantic dinner na yan para sa papa nyo. Ano bang kailangan kong gawin? Do you want me to cook my specialty for him? Hindi po. Magpaganda ka na lang tapos kami nang bahala sa lahat. Saad ni Vegas. Ha? Kung kayo na palang bahala sa lahat, ano pang tulong ang kailangan nyo? Taga-sindi ng kandila? Tama po, Ma. Kayo na pong magsisindi ng kandila sa candlelit dinner kasi bawal kami ni ating humawak ng apoy. Ha? Naguguluhang niyang tanong dahilan para mapahilamos si Vegas. Basta po, Mama. Ganda at pagsisindi ng kandila ang contribution nyo sa Father's Day. At hindi na po kayo pwedeng umatras kasi breach of contract po pag umatras kayo kasi may deal na po tayo. Sabi ni Nevada. Winagayway pa nito ang phone kung saan nakarecord ang kanilang pag-uusap saka humahagikik na hinila ang kakambal palabas ng kwarto. Pagsapit ng gabi, kung kailan nakaplano ang family dinner para sa Father's Day, ay hindi niya naiwasan ang mapasinghap nang madatnan ang pamilyar na yellow slip dress pagpasok sa kwarto. Please wear this for dinner tonight. Love, Nevada and Vegas. Muli niyang tiningnan ang slip dress. Nang mahawakan niya iyon at makita ang brand, ay tuluyan niyang nakumpirma na ang dress sa harapan ay ang dress na kanyang suot nung gabing ayain niya si Anton na pakasalan siya. Pero paano nila ito nakuha? Ang dalawang yun, sa sobrang pakailamero, pati ito nakuha nila. Bulong niya sa sarili. Wala sa plano niya ang muling isuot ang nasabing dress, kung kaya't pinili niyang maghanap ng iba pang pwede. Ngunit nang muli niya iyong sulyapan ay may nagtulak sa kanya na pagbigyan, hindi lang ang kambal, kundi pati na rin ang maliit na boses sa isip na yun din ang gustong gawin. Pagbaba sa sala, agad niyang hinanap ang kambal at nang hindi niya makita ang mga ito sa loob, ay nag-assume siyang nasa garden ng mga ito kung saan sinet up ang dinner, ngunit bigo pa rin siyang mahanap ang dalawa. Yari. Tawag ng baritonong boses na agad niyang inilingon. Si Antonov yun. That dress. That looks so familiar. Hindi ko lang maalala kung saan kita nakitang suot yan. Anito habang humahakbang palapit sa kanya. Have I seen you wear that before? Sa interview, sa magazine, sa article. Because I swear, that dress looks so familiar. I've seen you wear that before. Sa Las Vegas. Ito yung suot ko ng gabing yun. No wonder. Ha? No wonder I fell in love. Took your joke seriously and married you. Can you do that again? Do what? Parang sisinuking niyang tanong. Ask me to marry you. Because I do it again. In a heartbeat. Sira. Kinakabahan niyang sabi. Napuno sila na nakabibinging katahimikan at nang hindi niya yun matagalan, ay nauna na siyang mag-iwas ng tingin. Surprise to ng kambal para sa Father's Day. Hindi ko lang sure kung nasaan na sila. Sandali lang hahanapin ko lang sila baka nasa office mo. Gumagawa ng Happy Father's Day banner. Anya at iiwan na dapat si Anton sa garden nang bigla nitong hawakan ang kanyang braso. Wala sila sa office ko. Wala? Nasaan sila? Chinek ko na sila sa kwarto nila at sa sala at sa game room. Wala. Hindi naman sila pumupunta sa gym mo o sa studio ko. Wait, nawawala ang mga anak natin? Yari, calm down. Hindi sila nawawala. They are safe. They are with their ninang Hana. Ha? Anong ginagawa nila kay Hana? Paano tong dinner? Hinanda nila to para i-celebrate ang Father's Day. Saglit siyang natigilan. Iginala niya ang tingin at nang mapagtanto na hindi talaga family dinner ang dinner na sinet up ng kambal kung hindi romantic dinner date para sa kanila na may kasama pang violin ay malalim siyang napabuntong hininga. Mga sutil na yun. Humanda sila bukas. Bulong niya. Huwag mo na silang pagalitan, please. Tinapad ng nilang hiling ko for Father's Day. Romantic candlelit dinner ang request mo for Father's Day? Yeah, kind of. Dinner date with their mom. And by defense, nadulas lang ako. Sinubukan kong humiling sa kanila ng iba. Pero ito na talagang binigay nila eh. Kasama ba sa request mo na dapat suot ko ang dress na to? No.
That one. That one is the twins' idea. Sagot nito. Agad siyang napahawak sa kanyang dibdib sa gulat nang biglang mag-play ang violin. Binalingan niya iyon at pagbalik ng tingin kay Anton ay nakalahad na ang kamay nito sa kanya. Will you please give me this dance? Hindi siya sumagot. Sa halip ay ipinatong na lang niya ang kamay sa palad nito at simulan na ang mabagal na pakikipagsayaw. Hindi niya maiwasang maalala ang gabi nila sa Las Vegas. Kung paano sila nagsayaw at kung paanong sa oras na iyon ay sigurado siyang gusto niyang mag-risk. Na kahit na nakakatakot ay gusto niyang subukan na makipagrelasyon kay Anton. Hey, you're crying. Why you're crying? What's the matter? Imbis na sumagot ay naupo siya at pilit na kinalma ang sarili. Pagtingin niya rito ay nakaluhod na ito sa kanyang harapan. I'm sorry. Hindi ko na dapat hinayaan ang kambal na gawin to. I'm sorry. Yari, I was so wrong for conspiring with him. Hindi ako umiiyak dahil pinagkaisahan niyo ako. Paglilinaw niya. Honestly, I like it. I never imagined that I'd want to reenact that night, Anton. Kung hindi dahil sa ginawa namin ng kambal, bakit ko umiiyak? What's your wrong, Yari? Aayusin ko. Nung gabing yun, panimulaan niya. Akala ko, saglit lang ako nasiraan ng bait. Kasi sinabi kong gusto kong pakasalan mo ako. Akala ko, may lakas lang ako ng loob na yayain ka nung gabing yun. Kasi, alam ko na hindi naman tayo magkikita pa pagkatapos ng linggong yun. Pero hindi eh. Ngayon, alam kong hindi ganun. Malinaw na sa akin na may kung ano sa'yo. Na kayang ibaon ang takot ko. Like you, I fell in love that week too. I didn't gone mad when I asked you to marry me. That was me being brave. That's the small part of me who thought that maybe I would end up crazy like my mom because of love. At sana, itinuloy ko ang pagiging matapang ko nung gabing yun. Hindi dapat ako umalis ng walang paalam. Hindi dapat ako nagpadaig sa takot ko. I should have known that you're different by my father. From Martin. And I think, I know that now. Sinasabi mo bang Punong-puno ng pag-asang tanong nito. I think, I finally find the courage to walk away from my fears and come to you, Anton. Will you have me again? Will you start with me all over again? Tumango ito bago nito hinawakan ang kanyang piski at kinantalan ng nanunuyong halik ang kanyang labi. Oo naman. Sobrang oo naman, Yari. Tatanggapin kita. Kahit na kailan ay hindi kita hihindian. Anito, muli niya na sanang yayakapin si Anton nang bahagyan nitong inilayo ang sarili at seryoso siyang pinakatitigan. Bakit? Hindi mo naman to ginawa para lang pagbigyan ako at ang mga bata, hindi ba? Yari, if you want us to stay together, I want you to do so because that's what you want. And not because that's what I want or what I want, kids. Agad itong natahimik nang muli niya itong halikan na bago pa muling lumalim ay kanya nang itinigil. Gusto ko magsimula ulit tayo. Dahil yun ang gusto ko. At hindi dahil yun ang gusto mo o ng mga bata. Hindi na siya pinatapos pa ni Anton sa pagsasalita. Muli nitong sinunggaban ang kanyang labi upang maipadama kung gaano ito kasabik sa kanya. 7 taon na ang nasayang at alam niyang napakahaba na ng panahong iyon, kaya't ayaw na niyang magsayang pa ng oras at araw. Bago matapos ang buwan na iyon ay formal na siyang nakipag-isang dibdib kay Anton nang masimulan na nila ang bagong yugto ng kanilang buhay. At tunay na ngang kay bilis ng panahon sapagkat maging siya ay hindi makapaniwala na lampas 1 taon na ang nagdaan mula nang muling mag-cruise ang kanilang landas. Ang kambal, anong sabi? Agad niyang tanong pagpasok ni Anton sa villa. Si Vegas, nagsusumbong na ang dami raw ng may crush sa ate Nevs niya. At gusto niyang takutin ko raw mga batang yun pag sinundo na natin sila sa summer camp. Si Ve talaga? Napaka-protective sa ate. Paano lang kapag nagdalaga na sa Nevada? Tanong niya sabay lapit dito para yumakap. At least, alam na natin ngayon pa lang na hindi basta-bastang malalapitan ng kung sino sa Nevada. Kay Vegas pa lang, dadaan na sila sa butas ng karayom. Komento nitong ikinatawa niya. It was heartbreak na rin on her part. Dagdag niya. Speaking of heartbreak, for the longest time, I couldn't help it but be curious. Ano ba talagang nangyari sa mama mo? Kung ayos lang sa'yo na, pag-usapan natin siya. Classic family story.
Mahal na mahal ni Mama si Papa, tapos si Papa, na babae, pinagbalit si Mama sa iba. That heartbreak drove her insane to the point where Lola had to admit her to the asylum. Umasa kaming gagaling pa si Mama, pero hindi na yun nangyari. One day, we received a call from the asylum. Mama's dead. Heart attack. Ang sakit-sakit siguro talaga ng ginawa sa kanya ni Papa. Kaya literal na bumigay ang puso niya. So, when I found out what really happened, it scarred me for life and scared me too. I risked when I met Martin. Kaso wala rin. Sabi ko, hindi na ako magmamahal. Kasi kung hindi ako magmamahal, hindi ako masasaktan. Hindi ako matutulad kay Mama. And then you came. You managed to break through my wall and prove that not all men is like my Papa or Martin. So thank you, Anton. Thank you for healing the heart that you didn't break. For making me believe that love is not a curse nor a weakness, but a blessing. Blessing that I'm thankful for because I know not everyone gets to have this life. Yari, you deserve some credits too. Because you worked on your courage and you let me. Wala tayo rito kung hindi ka sumagal sa akin. So here, I am promising you that I will devote myself, my whole heart for you and our family. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Anya sa asawa bago ito hinalikan sa labi. Sa dami ng nangyari, di minsan na hindi sumagi sa isip niyang matatamasa niya ang lahat ng meron sa kanya. Kaya laking pasasalamat niya na sa inahaba-haba man ng prosesyon, ay sila pa rin talaga ni Anton ang para sa isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!